Hi guys, Milk Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Wands, the Queen of Swords, the Strength card, and the Seven of Cups. Okay, so mukhang sa susunod na mga araw, somebody will approach you, okay, or reach out to you, na maaaring itong tao na to may nagawang kasalanan sa'yo at maaaring humingi siya ng tawad sa'yo or papaamuhin kanyang muli. Okay? Pero maaaring sungitan mo itong tao na to or baka hindi mo nga pansinin. Okay? Na parang basta parang wala kang pake. Okay? Na parang ang dami mong kailangan asikasuhin, ang dami mong pinagkakaabalahan, at siya ay parang i-etsyupwera mo lang. Okay? And then we have here the King of Cups, the Justice card, the Six of Wands, and the Fool. So, ang mangyayari, itong tao na to, parang parang matcha-challenge, or talagang mas magpupursige siya ngayon na suyuin ka. Okay? Na parang itatama niya yung mga pagkakamali niya at maaaring maramdaman mo talaga na binibigyan ka niya ng sobra-sobrang atensyon, oras, ganyan, or parang ginagawa niya talaga ang lahat na makakaya niya para maipakita niya sa'yo na seryoso naman siya doon sa paghingi niya ng tawad sa'yo. But then again, ikaw, you have the Fool, meaning wala ka pa ring pake. Okay? And then we have here the Star, the Ace of Pentacles, and the Page of Pentacles. Okay. Malaki yung possibility na earth sign itong tao na ito. Ngayon, kung hindi earth sign itong tao na ito, maaaring merong kang inaasahan na darating sa'yo na pwedeng itong tao na to ay earth sign. Na maaaring itong tao na to ay yung parang may potential to be the one for you, na maging forever mo or magkaroon kayo ng committed relationship. Okay? Ngayon, kung earth sign naman itong tao na nanunuyo sa inyo, ang ibig sabihin lang, merong pag-asa na talagang seryoso itong tao na to sa'yo, na kung ano man yung mga pinagsasasabi niya, ay yun ay totoo. Okay? And then we have here the Hierophant and the Two of Swords. At dahil dyan, maaaring you will take a chance, take a risk, and ayun nga, give it another try. So, makikipag-relationship ka. Okay? And then we have here the Ten of Wands. Ayun lang. Pati yung mga problema, parang nag-take a chance ka rin na parang bahala na. Okay. Because there's going to be some problems once na nakipagbalikan ka dito sa tao na ito. Parang kung ano yung burdens niya, magiging burden mo. Kung ano yung bit-bit niya ng problema sa relationship ninyo, magiging problema mo rin. But I think you will be blinded pa rin. Kaya parang, bahala na, I will take a chance. Ganon.
Kasi parang naniwala ka. And ayun nga. Kasi sinabi dun, baka may potential. So you are hoping nga na if you will get back with this person, maaring maging seryoso or maging kampante ang lahat. Okay, but again, it is a risk that you will take. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Queen of Wands, the Ten of Swords, the King of Swords, and the Two of Swords. Okay. So, base sa mga barahan na to, mukhang meron kang mga suliranin or mga problema na matatapos. Okay? Dahil ito sa effort mo talaga. Talagang ginawa mo ng paraan para matapos itong mga problema mo na ito. Ngayon, kapag natapos na yung problema mo na ito, ay saka naman may entrada dito na isang tao na maaaring may duda ka dito sa tao na to. Hindi ka sure kung ano yung totoong intention niya sa'yo, kung yung mga pinagsasabi niya sa'yo ay totoo. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles, the Nine of Swords, the World card, the World card, the Three of Wands. So, base sa mga barahan na to, malaki yung chance na itong tao na to ay nasa malayong lugar. Okay? Na tipong gumugulo na rin siya sa isipan mo. Okay? Na once na nag-reach out siya sa'yo, parang nahihirapan ka na iwasan siya or nahihirapan ka na makatulog sa gabi sa kakaisip sa kanya. There's a part of you that wants to be with this person, but you are doubtful. May duda ka kung meron bang magandang patutunguhan itong connection na ito. And then we have the Five of Cups, the Hierophant, and the Four of Pentacles. So, sa nakikita ko dito is, parang you are afraid na you will make a mistake or regret the decision kung halimbawang makipagrelasyon ka sa kanya. Kaya sobra-sobra yung pagpipigil mo dito na to connect with this person. But the attraction is really strong here with the Devil. And the Page of Swords, ibig sabihin, malaki yung chance na air sign itong tao na ito, Gemini, Libra, and Aquarius. And talagang magiging persistent itong tao na to sa'yo, na talagang message sa'yo. Talagang mararamdaman mo na sobrang interested siya sa'yo. Kasi talagang inaalam niya, nire-research niya yung kung sino ka, yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Okay? And then we have here the Seven of Swords. But then again, duda ka talaga dito sa tao na to. Hindi mo alam na kung parang feeling mo siguro, there's this part of you that feels na meron siyang itinatago o nililihim sa'yo. Okay? Kaya kahit nasabihin natin marami siyang informations na nasasabi sa'yo, feeling mo talaga meron siyang nila-left out. Okay? So, hanggat hindi ka sure, okay, huwag kang gumawa ng kahit anong desisyon.
Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. We have here the Eight of Cups, the Lovers, the Knight of Pentacles, and the Ace of Cups. Okay, so sa mga susunod na mga araw, parang you will feel disappointed or parang unhappy. Basta hindi ka kontento sa nangyayari between you and your person. Parang nakukulangan ka siguro sa effort niya or maaaring may mga expectations ka nga sa kanya na hindi niya nami-meet, especially sa mga plano about the future. Okay? Pero nakikita ko naman dito na mahal naman ninyo yung isa't isa. It's just that parang nakukulangan ka sa effort niya in other, sa mga ibang bagay. Okay? And then we have here the Six of Cups, the Nine of Cups, the Three of Cups, and the Death card. Okay, so malaki rin yung possibility, na dati na kayong naghiwalay nitong tao na to, nagkabalikan lang kayong muli. Masaya naman yung inyong pagkakabalikan and all. Nagbago rin naman siya sa mga ibang aspeto. Pero ayun nga, parang hindi ka pa rin totally content sa effort niya or when it comes to, plans about your future, about the commitment, ganyan, or about finances, career, ganon. Okay? Parang on the practical side, hindi ka satisfied. Okay? Pero kung mahal ka talaga niya, mahal mo rin siya. Walang question doon. Pero sa ibang aspeto, parang, ganun. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Hermit, and the Seven of Pentacles. So, gusto mo magkaroon ng pagbabago. Gusto mo siyang makitaan ng effort. And you are thinking about ways on how to do it. Maaaring meron din naman siyang mga plans, maaaring meron naman din siyang ginagawa, pero nababagalan ka. Okay? And you're trying to be patient with your person, but still, parang siya, relax lang, parang feeling mo talaga, wala siyang effort. Okay? And then we have here the King of Pentacles and the Tower. So, ang mangyayari, pwedeng pagmulan ngayon yun ng away ninyo. Okay? Na baka maging nagger ka pa or makulitan siya sa'yo. And then we have here the Six of Pentacles. Fortunately, mabibigay niya sa'yo yung pangangailangan mo or gusto mo mula sa kanya. Kailangan mo lang talagang mag-antay, maging patient with, siguro, kailangan niya siguro talaga ng push, but not to an extent na talagang pinag-aawayan nyo na or nagiging nagger ka na sa kanya. Okay? So, gagalaw din yan. Kailangan lang siguro ng konting alalay. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.